Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga posibleng kaganapan sa May 7 hearing sa Senado tungkol pa rin sa PDEA leaks. Inaasahan na darating si Maricel Soriano at pati na rin si dating Executive Secretary Paquito Ochoa. So, unahin natin si Miss Maricel Soriano. Ano sa tingin nyo? Magsasabi ba siya ng katotohanan? Kagaya ni ex-PDEA agent Jonathan Morales? Ako, sa ngayon, I believe na kinontak, mayroon ng mga grupo na kumausap kay Miss Maricel Soriano. Na pinagsabihan ba o may konting coaching o pananakot? Yan ang tingin ko. Kasi may posibilidad na kung siya lang yung walang outside influence, sa simula, mag-deny siya. Kailan kung maiipit na siya, depende sa mga mag-a-attend sa hearing. Sana may mag-attend sa hearing na yung magaling mag-imbestiga. Yung katulad ba ni Senator, Congressman Ako, para mapiga. Ito si palagay ko magaling itong si Senator Tolentino dahil abogado member siya niya. O pwede rin si Senator Robin Padilla. Marunong ding magtanong yan. Kung minsan si Senator Bato, medyo, I'm sorry palaking pasalamat natin kay Senator Bato dahil tinitindigan niya ito. Talagang walang humpay itong investigasyon ito. Kaya lang yung pagtatanong ni Senator Bato, hindi ako satisfied kung minsan. Bitin. Kung maipit si Maricel Soriano, mapipilitan siyang, o baka mabuking, madulas ang kanyang bibig at makapagsabi siya ng katotohanan. Kagaya ba yung Director Francia, yung boss ni Jonathan Morales? Makikita mo meron siyang pinagtatakpan, mamaya na naiipit, nadudulas, kasi ang taong nagsisinungaling, ang hirap niyan. Mahirap pagtakpan yung katotohanan. Madudulas at madudulas ka. Ngayon, may mga binitawang salita yung Director Francia na ang taong bayan, hindi naman bobo ang mga nanonood, makapag-conclude na may pinagtatakpan itong si Director Francia. So, ganun din ang mangyayari kay Maricel Soriano. Kung on her own, siya lang ang magpunta doon na wala na. But ito, ang alam ko, meron ng may kumausap na sa kanya na ito pag ganito ang sasabihin mo doon, mamalasin ka saan. Delikado ka. So, dapat ganito. Yan. Sigurado may kasamang abogado yan sa tabi niya. At yung abogado na yun na ang magdidictate kung anong kan. Sa nakikita ko yan, darating pa yung punto na I invoke my right to self-incrimination. Ganon ang mangyayari kay Maricel Soriano. Kaya personally, wala akong masyadong maasahan na maipapahayag ni Miss Maricel Soriano na katotohanan. Kasi nga, meron ng nakadikit sa kanya. Hindi pwedeng pupunta siya doon na siya lang, dahil lang takot siya na ma-cite in contempt,
kagaya ni Pastor Kibuloy, mag-atin yan. Kaya lang, hindi na yung kanyang sariling kalooban, sariling pag-iisip ang sasabihin niya doon, kundi kung ano dikta ng nakahawak na sa kanya ngayon. Okay. Si dating Executive Secretary Ochoa naman, mas lalo na yan dahil abogado eh. Gatin lang yan, kailang magagaling ang mga abogado, kaya nilang so wala rin tayong masyadong makuha kasi ang issue kay Attorney Ochoa is yung pinigilan niya yung operation. Pag sabi niya, no, wala akong kanya. Wala. O paano pa ngayon? Maliban lang kung may mga recorded voice calls o yun. Kaya lang kung hindi marunong ang tanong kay Attorney Ochoa, wala tayong makukuhang informasyon galing sa kanya tungkol sa issue na ito. I-deny niya yung participation niya sa yung pre-operation na yon. But kahit ano pang denial nila ngayon, very clear na sa akin and sa maraming nakasunod sa hearing na ito, very clear na talagang napigilan. Kaya yung napanood kong interview nina ka Eric, Doc Badoy kay Jonathan Morales, very clear yung sinabihan na wag niyong ituloy. Walang magawa ni Agent Morales dahil hindi pinatuloy. But later on, nakausap niya ng masinsinan yung kanyang Deputy Director General for Operations. Tapos, natanong ni Morel, Sir, bakit hindi natin tinuloy yun? Sayang yun, malaking isda yun. Ganon. Nakausap niya kasi ang pumigil kay Morales yung Deputy Director General na for Operations ng PIDEA. Hindi nga nabanggit yung pangalan. Sir, bakit di natin naituloy? Ay, sabi ng Assistant Director, Deputy Director dyan, mamalasin tayo dyan. Mamalasin tayo kay AS. Iyo. Mamalasin tayo kay AS Ochoa. Alam naman natin ang koneksyon Ochoa at Lisa Araneta Marcos. Diba? Law partner. Mamalasin. Ayun. Kaya yan ang issue ngayon is yung kung malaking tao ang involved, pwede palang hindi matuloy. Kaya lang kung ordinaryong tao, ay tuloy na tuloy. So, nasaan ang equality? Wala talaga. Wala. Nakaka-dismaya. Kasi kung, example, hindi napigilan yun, walang koneksyon. Natuloy yung operation na yun. Ano sa tingin nyo? May magpre-presidente ba na Marcos Jr.? Wala. Hindi siya magpre-presidente. Kung natuloy yun. So, ang laking yun eh. Bakit ngayon lang ito lumabas? Bakit hindi inilabas ito nung bago mag-election nung May 2022? Kaya, sayang yung nagtiwalang 31.6 million na Pilipinos sa isang kandidato na yun pala
questionable na ang kanyang kakayahan na mag-lead sa bansa. Ang solusyon sana ito is once and for all, magpa-hair follicle test na ang nasasakdal sa court of public opinion. Sabi ni Maharlika, itong mga Senate hearing is a court of public opinion na ang mga judges, jurors, tayo pong mga taong bayan. So questionable na yung kakayahan. 115 million Filipinos buhay natin nakataya. Tapos questionable yung kanyang mental, emotional capability to, even physical, spiritual capability to live. So once and for all, magpa-drug test na yung scientific drug test, supervised, public, para kung negative ang resulta, tapos na, no more issue. Bakit ayaw magpa-drug test? Yan ang malaking tanong.